Hindi raw nagpaalam at persahang kinuha ni alias Nash, isa sa mga namaril sa San Jose National High School sa Tacloban, ang baril na ginamit sa krimen. Ito ang paliwanag ng tiyahin niyang pulis na humarap sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Lumahok din sa pagdinig ang ina ng isa sa mga nasawi. Panawagan niya, mapatawan ang 2 minor de edad ng namaril ng mas mabigat na parusa. May unang balita si Von Aquino. Bumuhos ang emosyon sa paghahatid sa huling hantungan sa 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo. I love you, Rex! I love you! Mahal ka namin! Nailibing na rin ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian. Ang tanging sigaw ng kanilang mga pamilya, hustisya. Hustisya po! Hustisya! Mr. President! Para naman po, tumulong naman po kayo para hustisya po sa mga bata. Sina Ayesa at Chris Lawrence ang 2 sa 3 nasawi sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Krimeng gumimbal sa buong bansa, lalo't ang mga namaril, mga estudyante rin na edad 14 at 15 lang. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang ina ng isa pang nasawi na si Joyan C. Separa. Hiling niya, babaan ang edad ng kriminal na pananagutan at sana raw mapatawan ng mas mabigat na parusa. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? Sa ilalim ng batas, ang 14 anyos na namaril na si alias Nash, walang pananagutang kriminal base na rin sa kanyang edad. So paano yan? Isa sa, ano lang yan, sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Ang tinutukoy ng ina ni Joyan C. ay ang panukala ni Senador Raffy Tulfo na amyendahan ang batas para magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga menor de edad na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Bagamat hindi sila dapat isama sa regular na kulungan, hindi rin daw sila dapat nakahalo sa ibang bata sa bahay pag-asa. What I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila. Sa unang pagkakataon, humarap sa publiko ang tiyahing pulis ni alias Nash. Siyang may-ari ng pistol na pinaputok ni alias Nash ng mahigit 30 beses ayon sa mga pulis. Ayon sa kanyang tiyahin, kinuha raw ni Nash ang baril ng walang paalam sa nakakandadong taguan niya. Dumaan daw si Nash sa bintana para mapasok ang nakalockdown niyang bahay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house. Tinanong din siya tungkol sa napabalitang dinala niya sa firing range ang batang pamangkin. I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Ayon pa sa tiyahing pulis, napansin daw niyang nag-iba ang kanyang pamangkin nang magbinata na. Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone.
he is introvert. More or most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Nasampahan na naman ng reklamong murder ang isa pang menor de edad na si alias Rod, 15 anyos. Sinubukan daw ng Senate Committee na imbitahan din ang kanyang pamilya sa pagdinig pero hindi sila matuntun. Umarap din sa komite ang ilan pang magulang at kaanak na mga namatay at nasugatan sa pamamaril. Ang isa raw sa mga binaril ni Nash, kanyang best friend na sugatan din at nasa ospital pa. Si Nash, nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Ayon kay Committee Chair Risa Hontiveros, layon ng pagdinig na makahanap ng solusyon para hindi na maulit ang nangyari sa Tacloban. Paglilinaw niya, hindi siya tutol sa online o video games. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Nagbabala si Hontiveros at ang mga eksperto tungkol sa 764, isang international network na nagsusulong umano ng karahasan at extremism sa social media at gaming platforms. Posibleng na-impluwensyahan daw nito ang mga menor de edad. May indikasyon din daw na may adult groomer ang mga menor de edad base sa pagsusuri sa Facebook account na pinaniniwalaan kay alias Nash. Pakay ng mga groomer na makuha ang loob ng mga bata online para mamanipulate sila. Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Ayon sa ilang eksperto at advocates, may palatandaang may mga dayuhan na nagpapakalat sa Pilipinas ng nihilistic violent extremism o yung galit sa lipunan, nagtutulak ng pagsasagawa ng kaguluhan at iba pa. Pagkumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ilang insidente ng karahasan sa paaralan ay konektado sa nihilistic violent extremist groups. Pero ayon sa DOJ, The Department of Justice posits that the Philippines' current legal framework falls short or is not yet tailored to address online recruitment of children for violent extremist purposes. nasa pagdinig din ang kinatawan ng Meta na nakiramay sa mga biktima ng Tacloban school shooting at sinabi makikipagtulungan sila sa mga otoridad sa investigasyon. Please rest assured that protecting young people online is not just a policy position for Meta, but it is a responsibility that Meta take it seriously. Sabi naman ng kinatawan ng TikTok, zero tolerance sila pagdating sa violent extremism, youth exploitation at child abuse. We completely ban violent and hateful organizations or individuals, including UN-designated violent extremists, to prevent our platform from being used to glorify violence or inspire copycat actions. Ito ang unang balita. Von Aquino, GMA News.